Ang anino ng nakabaligtad na guard ay bumalot sa kanila, kasabay ng tunog ng fire poker na kumaskas sa maalikabok na sahig. Sa matinding sakit at pagod, naintindihan ni Hiroshi ang lahat. Ang guard ang gumulpi kay Kenji, ang pumatay kina Daisuke at Akira dahil sa sikreto sa diary at siya ang nagpapanatili sa Echo sa North Wing. Hindi kayo makakalabas ng buhay, bulong ng guard. Ang boses ay parang kalawang na nagkikiskisan. Ang mga mata nito na nakatitig sa kanila mula sa nakabaligtad na posisyon ay puno ng galit na hindi sa kanya, kundi sa mga multong matagal na niyang pinipigilan. Si Yumi, na kanina'y nakanganga sa takot, ay biglang kumilos. "Kenji, dahan-dahan," sabi niya, habang sinusuportahan ang duguang hita ni Kenji. "Hiroshi, tumakas ka! Iwanan mo na kami! Hanapin mo ang lumang hagdanan!" "Hindi ko kayo iiwan!" sigaw ni Hiroshi. Mabilis siyang kumilos. Tiningnan niya ang bukas na diary sa sahig. Alam niyang iyon ang susi. Sa isang iglap, tumalon si Hiroshi, sinamantala ang pag-aalinlangan ng guard na baka tamaan si Kenji. Bago pa man makatama ang fire poker, dinampot ni Hiroshi ang diary at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. "Bumalik ka rito!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ng guard, na ngayon ay mas mabilis nang humahabol kaysa sa inaasahan ni Hiroshi. Tumakbo si Hiroshi pabalik sa hallway, patungo sa gitnang landing kung nasaan ang cursed mirror. Habang tumatakbo, binuklat niya ang diary. Ang unang pahina ay may sulat kamay ng guard. "Hindi ako ang may kagustuhan. Ang Seishin Academy ay nagtatago ng isang sumpa. Bawat taon kapag ika-13 ng Oktubre, kailangan ng salamin ang ika-13 biktima para manatili itong buo. Kapag nabasag ang salamin, lalabas ang lahat ng kaluluwang ikinulong ko. Kailangang manatili si Akira at ang kanyang galit." Naging mas mabilis ang pagtibok ng puso ni Hiroshi. Si Akira ay hindi multo lamang. Siya ay isang key na nagpapanatili sa salamin. Ang tunay na multo ay ang guard na sumasalamin sa kanyang sariling kasalanan sa loob ng North Wing. Nakarating siya sa gitnang landing. Ang salamin ay nasa tapat niya. Sa ibaba, wala pa rin ang hagdanan. Ang butas ay umaalpas pa rin ng matinding dilim. Hiningal si Hiroshi at humarap sa salamin. Walang nagbago. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging totoo. Ngunit wala pa ring refleksyon. Nasaan ang blangkong espasyo? Ang tanong ay umugong sa kanyang isip. Sa likuran niya, naramdaman niya ang init ng humahabol na guard. "Wala nang takas, Hiroshi. Isasabit kita sa ika-13 baitang at tatapusin ko ang Crimson Echo na matagal nang dapat natapos." Hindi lumingon si Hiroshi. Tiningnan niya ang salamin at bigla naunawaan niya. Ang blangkong espasyo ay hindi ang kawalan niya sa salamin. Ito ay ang pagkaila niya sa kanyang sarili, ang kanyang kasinungalingan sa kanyang kaibigan at ang kanyang pagkawalang kibo sa nangyari kina Daisuke at Akira. Ibinaba ni Hiroshi ang kanyang telepono at ang diary. Pumikit siya. "Ako si Hiroshi," bulong niya, na halos hindi na marinig. "At ako ang Crimson Echo." Dahan-dahan ang kanyang mga mata ay nanalo. Hinarap niya ang salamin. Pinalakas niya ang kanyang boses at umalingaw-ngaw ito sa buong North Wing. "Kasalanan ko, hindi ko tinulungan si Daisuke. Hindi ko sinabi kay Akira na ako ang dahilan. Ako ang nagtakip sa katotohanan. Ako ang etsyong pumalit sa akin sa salamin." Sa sandaling lumabas ang kanyang huling salita, ang katawan ni Hiroshi sa harapan ng salamin ay dahan-dahang nagbago. Nagsimulang sumingaw ang kanyang balat at ang kanyang imahe ay nagdilim, tila nagiging isang itim na anino. Ang amoy ng copper ay nag-apoy, nagliwanag ang salamin. Hindi na ang maalikabok na tanso ang nakikita, kundi isang masakit na matingkad na pula. "Rumble! Nabasag ang salamin, ngunit hindi ang salamin mismo, kundi ang frame nito." Sa loob ng sirang frame, nakita ni Hiroshi ang kanyang sariling refleksyon. Hindi ang multo, kundi ang nakangiting mukha niya noong araw bago ang lahat ng nangyari. Ang kanyang refleksyon ay dahan-dahang ngumiti at tumango. Sa sandaling iyon, ang guard ay nagtangka ng huling atake. Itinaas nito ang fire poker at ibinato kay Hiroshi. Ngunit ang guard ay hindi tumama. Ang fire poker ay tumagos sa likod ni Hiroshi at tumama ng malakas sa sahig. Nilingon ni Hiroshi ang guard. Ang guard ay nakatayo pa rin,
ngunit ang kanyang balat ay tila natutunaw, nagiging abo. Ang kanyang katawan ay nagiilaw ng kulay indigo, ang kulay ng mga kaluluwang napalaya. Malaya na! Si Akira! Humihingal na bulong ng guard bago siya nagmistulang abo. Ang diary ay lumipad sa hangin at ang mga pahina nito ay nagkalat. Narinig ni Hiroshi ang malakas na pag-ungol ng North Wing. Ang putol na hagdanan ay biglang nagsimulang mag-ayos ng sarili at sa ibaba narinig niya ang dalawang tinig. Hiroshi! Nakalabas na ang daan! Dali! Sigaw ni Yumi. Bumaba si Hiroshi sa hagdanan. Sa ibaba, buo na ang hagdanan at nakita niya si Yumi na inaalalayan si Kenji. Ang lahat ay nakikita na. Sinuportahan niya si Kenji at mabilis silang lumabas sa North Wing. Habang tumatakas sila, lumingon si Hiroshi sa huling pagkakataon. Ang salamin ay buo na at sa gitnang landing, nakatayo ang isang refleksyon. Hindi ito ang refleksyon ng guard ni Akira. Ito ang refleksyon ni Yumi. Nakikita niya ang kanyang sarili sa salamin, tahimik na nakatayo, ang kanyang mga mata ay blangko. At sa sandaling tumalikod si Hiroshi, narinig niya ang pamilyar na, tuyot na tawa mula sa likod ng salamin. Ang laro ay hindi pa tapos, Hiroshi. Ang Mirror's Keeper ay kailangan ng kapalit. At ang kanyang Crimson Echo ay magsisimula pa lamang.